po, di ba, everything naman po, all starts with a dream. So, sino po ba sa atin ang walang pangarap? Kasi di ba yung pangarap natin, yan yung mag-i-inspire sa atin para gumising ng maaga sa araw-araw, pumasok kahit na pagod tayo. Talagang ginagawa natin ang lahat para maabot to. Nothing happens unless first we dream. So dun sa mga taong siguro, may mga tao talaga na parang walang pangarap, so ano po bang nangyayari sa kanila? So wala din po. So kaya kailangan simulan po natin ang bawat araw na binubuo tayo ng isang pangarap. Okay? So, eto po yung mga dreams ko before I join IMG. So, kung mapapansin niyo po, pangkaraniwan din naman pong pangarap yan ng karamihan. Gaya ng magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sasakyan, and of course po, pinangarap ko talaga na magkaroon ng iba't ibang klase ng businesses. Kasi po ako, talagang lumaki po ako na hindi ko po inisip na maging empleyado. Kasi di ba yung iba, I want to be a doctor someday, I want to be an engineer, accountant, pero I never dream of that. Hindi ko po talaga pinangarap na maging empleyado. So nung bata pa lang ako, talagang nananalaytay na po sa dugo kong pagiging negosyante. Ayun po, syempre, ang goal ko rin talaga or dream ko is talagang makatulong din po sa ibang pamilya. And magkaroon po ng anak, kasi isa po talaga sa pangarap ko noon pa, kaya nag-push hard ako kasi isa po ako sa mga nahihirapan pong magkaanak. So isa po talaga na sabi ko, kapag mayaman na ako, magagawa ko na yung na-research ko na artificial insemination. Nalaman ko medyo mahal po talaga. Okay, so eto po ang nagtulak sa akin kung bakit po ganyan yung mga pangarap ko, dahil po sa kahirapan. Kasi po, hindi naman po ako galing sa may kayang pamilya. Actually, nung time po na mga maliliit pa lang po kami, isang kahig isang tuka po talaga dahil ang tatay ko po is tricycle driver, nanay ko po is factory worker po nung time na yon. And hanggang sa nawalan po sila ng yung mother ko na source of income, and tatay ko na lang po talagang kumakain para sa pamilya. Nung time na yun talaga namang pong napakahirap po ng isang tricycle driver. Talagang kung ano po yung kita, yun po talaga yung magkakaroon kami. And nakita ko po kung gaano kahirap sa lugar namin na nasa squatter area po kami. And sabi ko, ayokong lumaki sa ganitong lugar. Ayokong yung magiging pamilya ko, ito din yung kagigis na nila. Na tipong pagising mo sa umaga, ang almusal mo mura kasi yun naririnig mo sa mga kapitbahay. Tapos maraming nag-aaway. So sabi ko, ang gulo. Ayokong tumanda na andito pa rin ako. So talagang ginawa ko ang lahat ng racket na bata pa lang ako, talagang nangarap na ako na hindi pwede na magiging empleyado lang ako. Gusto kong maging negosyante. So talagang ang tawag nga nila sa akin noon, sobra kami na ambisosya. So sabi ko, bahala kayo kung tawagin niyo ko ambisosya, pero ito talaga yung gusto ko. Yung makalaya, at ang naisip ko lang talaga nun is ang magnegosyo. So ano po ba, or how did I turn dreams into reality? Lahat ng pangarap kong yun, paano ko ba naabot? So eto po, I looked for high salary and compensation jobs. So nakatapos naman po ako ng pag-aaral, and nag-work po agad ako as manager. Actually, kahit hindi pa ako manager, dahil sa sobrang ambisosya ko, is talagang nag-a-apply po ako sa mga position or high position na kahit hindi po ako graduate. And yun po, nagtrabaho din ako as call center agent kasi sabi nila malaki daw po ang kita. And totoo naman kasi yung title po as manager nung araw sa mga time ko po is sabi ko, grabe, position lang pala. Manager pero walang money. So I applied as a call center agent po, and medyo dun po talaga ako tumagal. And I never po na i-grab opportunity para ma-promote sa company na. So ang dami po na position, like sa managerial position, na I didn't grab kasi during that time ang tataas po ng incentive. And dahil po dyan, ang dami ko pong naipong pera, and nag-work din po as online teacher. And certified raketera din po ako during my time kasi kahit po may trabaho na ako, sumasideline pa ako mag-tutor, magbenta-benta na kung ano-ano, and nag-o-offer din po ako ng services. So yung mga services na yon, halimbawa may gustong ipagtrabaho sa akin, so para po akong rekto,
takbuhan po ako ng mga kung ano nung pinapagawang papers, pero yung ano naman po yun, diba, certificate nila na employed daw sila sa ganito ganyan. So pero yun nga, hindi po magandang gawain yun na nangrerekto pero yun po dati kong naging gawain yun, and pati po pautangan dahil nakakaipon na po ako ng trabaho, ng pera, nagpapautang din po ako during that time. Another po is na-involved din ako sa mga networking and online selling like sa Avon, and sa kung ano po pagtitinda ng kape-kape, ng juice. So lahat po yung pinagdaanan ko noon. And ayun po, ang dami kong naging businesses. So nagkaroon kaming mag-asawa. So nung may asawa na po ako, ito yung mga sinubukan ko naming businesses sa balloons and party needs, RTWs and accessories, tricycle operator, nakadalawang tricycle po kami, bigasan, grocery store, nagkaroon din kami ng bulaluhan at tapsilogan, at saka egg wholesaler and retailer. So talagang napakarami ko pong pinapasok noon. Nagkasabay-sabay po minsan yan na meron kaming 2 hanggang 4 na negosyo. Kasi nga po, sobrang ang pinanghahawakan ko, dapat matupad ko lahat ng pangarap kong yun. And habang nagtatrabaho po ako, talagang ginagawa ko po lahat ng businesses na yan. Until dumating po yung time na sabi ko, ang dami na nitong business, magre-resign na ako. Yung po, certified kuripot din po ako. Karamihan sa mga babae na mga friends ko, ang laging binibili sa pag nagmo-mall is bagong damit, bagong makeup. So ako po hindi ko natutunan ang mag-makeup kasi nga ang sa iniisip ko, gastos lang yan. And lahat ng basura na pwedeng kumita, pinagkakitaan ko po yan. So talagang lahat, hindi ko po pinapalagpas basta pwedeng kumita. Ito po, hanggang sa lumilevel up na ako, nag-direct investment na po ako sa stock market. Nagkaroon na rin ako ng malaking savings. And nagkaroon din po ako ng other investment na may insurance pa. And I also look for other investment opportunities dahil ang sabi ko, ang dami ko ng pera, mga ganon. Saan ko pa kaya ito pwedeng dalhin? Kasi mahilig din naman akong manood noon pa man ng mga financial literacy na videos, and uma-attend din po ako sa Kerygma conference ni Brother Boss Sanchez. So it's just that, nasa kahanap ko po ng kahahanap ng other opportunities dahil nga sa ganun po pala talaga pag may pera ka na, di ba? You're still looking for something bigger. So ang nangyari po, or nag-invest po kami sa nag-entay sa amin na napakagandang investment company daw. And ang investment po dito is magkakaroon ka ng maraming bigas, and until such po na sinabihan kami na mag-stockist para kami na po yung maging supplier ng lahat po ng investors. Kasi po di ba may bigasan kami noon. So naintays po kaming sumali. And if you've noticed po, ang company name po na nasalihan namin ng sabi ay investment company is DMG. So imagine, Direct Marketing Group. Ano po tayo? International Marketing Group. So sabi ko, nung nakita ko po itong IMG, naku, parang kapareho nung dati kong company. Isang letra lang at isang word lang ang pinagbago, ang pinagkaiba. So talagang natakot po ako. So eto pong time na to, a wrong investment po turned our fortune to misfortune. Okay na po naaabot na po namin yung mga pangarap namin noon. And talagang yung pagkakaroon na lang po ng baby at makatulong pa po sa mga maraming tao, yun na lang yung pending namin. So sabi ko, sige, para makapag-artificial insemination tayo, isali na natin investment natin. Yung lahat ng savings po namin, halos po, is in-invest namin. Dahil ang ganda naman po ng return eh. So sabi, in 90 days, actually, every week may payout kami. So talagang nag-focus po talaga kami noon dun sa, again, sa iniisip namin na eto na yung magiging kinami para mas maabot pa yung mas malalaki naming pangarap. Pero yun nga po ang nangyari, our fortune turned to misfortune. So yung investment po namin nag-failed sa direct stock. Again, ano pong reason yan? Because of lack of financial education. Kasi akala ko noon, kapag alam mo na kung paano bumili at magbenta ng share, yun na. Hindi po pala. And may insurance lapse, hindi ko naintindihan kung ano ba yung insurance na kinuha ko. Nagulat na lang ako nang i-notify ako na lapse na daw po ang aking policy. And all businesses were closed and gone. Kasi ang nangyari po, kailangan po naming isara yung mga businesses dahil
dun po sa nangyaring scam sa amin, kami na po yung hinahabol ng tao. So wala po kaming nagawa kundi ipasara po yun. And hanggang sa nalugi na po talaga yung nag-iisa naming tindahan na kailangan na rin po namin i-give up dahil andun po yung lugar na kung saan marami po yung naghahabol sa amin. And friends became our enemies. So talagang doon namin nakita kung sino talaga yung tunay naming mga kaibigan dahil tinalikuran po kami nung time na mas kailangan po namin sila na magtanggol sa amin or panigan kami. So talagang lumabas na kami lang po talaga, laban lang namin po. We lost all our savings dahil po napilitan po kami na maglabas po ng pera hanggang sa pinangakuan kami na ibabalik din sa amin yun hanggang tumalbog po lahat po ng cheque na ibinabayad sa amin. Yun po ang pinakang masaklap, na wala na po lahat ng source of income namin dahil nga po 'di ba businesses lang po yung meron kami. Nagkabaon-baon po kami sa utang kasi we tried another business pero hindi po agad nag-click. Actually, okay po maganda yung business na pinapasok namin. It's just that na kapag talagang nanggaling sa utang, yung pinuhunan mo, talagang sa utang din po kababagsakan kahit gaano pa kaganda ng negosyo. Ayun po, we became NPA. Ibig sabihin po niyan, no permanent address. So kailangan po naming magpalipat-lipat po ng lugar. Halos sa Luzon po marami na po talaga kaming napuntahan, nilipatang bahay. Kasi hindi na po secured yung bawat lugar po na pinupuntahan namin. Lalo na po dun sa lugar na kinalakihan ko, dun sa lugar na nag-business kami, at even po sa province namin, hindi na po kami makapunta. Kasi the people are blaming us na dapat daw po kami ang magbalik ng pera, and naka-receive na rin po kami ng mga threats. So yun po yung pinakang naging mahirap sa lahat, na sarili mong bayan na kinalakihan mo, sarili mong lugar, kailangan niyo pong magtago. So talagang nagtago na po kami noon dahil hindi na po talaga kami ligtas. Sobrang andami pong naghahanap sa amin. Nga, may lugar po sa Rizal na kung saan dun po yung sobrang nahihirapan kami na humarap dahil kung sino-sino na po yung naghahanap sa aming tao, na mga nakamotor, tapos mga galit na asa na daw po kami mag-asawa, hanggang sa kailangan na nga po namin lisan yung lugar namin. Sobrang hirap po dahil sobrang paranoid na ako na baka may sumunod sa amin, may nakakaalam na naman kung saan lugar ba kami. So talagang nagpalipat-lipat kami ng bahay pag alam namin na hindi na secured or hindi na kami komportable dun sa lugar na nilipatan namin. And we became instant celebrity. Bakit po? Kasi 'di ba pag ang celebrity, tago po ng tago kapag kami mga nakikita sa public. So ang ano po bang ginagawa nila para hindi po makilala? So nagdi-disguise po. So ganun po yung nangyari sa amin. So kung namimiss na po namin family, hindi naman po pwedeng family namin na pumunta sa amin dahil baka mamaya sundan sila. So andun na po yung mga drama na natatakot talaga kami, sobrang paranoid. So ang nangyari, kami po yung kailangan bumisita, and sobrang ang dami kong klase ng bandana and talagang kung ano-ano po yung ginamit ko para hindi kami makilala every time na dadalaw kami sa family. And we are afraid of applying for jobs. Sobrang natakot po talaga akong maghanap ng trabaho dahil ang sabi po sa amin is ang dami na daw naming subpina, and dahil po ignorant po tayo sa law, hindi ko po lahat talaga alam. So hindi ko alam na kung subpina is magkakaroon na po ba yan ng kaso, mga ganon. So talagang natakot po ako kasi karamihan po sa mga magagandang trabaho, nagba-background check po yun. So I'm afraid na pag nag-background check, malaman na ganon. So ang dami na pong tumatakbo sa isip ko. Ayun po, I have crippling anxiety attacks po. So ito po yung sobrang nahirapan po ako sa sarili ko dahil gustuhin ko din pong maghanap ng kahit anong trabaho para mabuhay po kami. Is hindi na po ako halos makagalaw, na lagi lang po ako nasa kwarto kasi talagang iba na po yung nararanasan ko. Sobrang parang halos nababaliw na po talaga ako kasi sabi ko, bakit ganon? Lahat ng pinaghirapan namin noon, sobrang binigay namin ang lahat. So talagang ang hirap po na ganito dahil affected po lahat. Sobrang naging sexy po ako nung time na yan kasi halos hindi na rin ako makakain. And hindi naman po ako nag-isip na mag-suicide, pero
yung mga napapanaginipan ko gabi-gabi, hindi po talaga magaganda na tipong parang inuudyok ako na yun ay next kong gawin. So talagang ang hirap dahil minsan umiiyak po ako, sabi ng mga kaibigan ko, para ka nang umiiyak na nanggagaling na sa hukay kasi talagang sobrang gulo na po ng buhay, sobrang gulo na po ng isip ko noon. And yun po, sobrang paranoid and depressed na ako na tipong parang ayaw ko nang gumalaw. Dumating po yung time na may umampun po sa akin na isa kong kaibigan. And ang sabi niya sa akin, kailangan mo nang umalis dyan sa lugar ninyo dahil talagang hindi ka na safe. So inampun niya po kami. Akala ko po nun okay na ako dahil nakalayo, nakaramdam po ako ng seguridad po sa aming dalawa na secure kami dito, safe kami. Pero ang totoo po palang depression is pinapakita mong okay ka pero hindi naman pala. So akala po nung lahat is okay ako, pero kapag whenever I'm alone po, talagang nakatulala lang ako and minsan natatakot ako dahil totoo pala yung feeling na may kumakausap na sa'yo na parang lahat kinakatakutan mo na. So sabi ko, ganito pala yung feeling na parang sobrang paranoid ka na and sobrang depressed na. Ang pinakang mahirap po sa lahat is yung makita ko po, yung pamilya ko is sobra na rin pong apektado. Nakita ko po kung gaano pong umiyak yung tatay ko, na ang hirap-hirap po sa pakiramdam na okay lang kung ako na lang lahat ang makaranas ng hirap. Pero yung makita mo sila na nahihirapan na rin dahil sila na yung pinuntahan ng mga tao, sila na yung iniiskandalo. Ayan po, so yan, si Aiza during that time, yung kapatid ko, buntis pa po noon. And sabi ko, Diyos ko, pagka may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad yung sarili ko kasi ako yung nagdala sa kanila ng gano'n. So, mag-family na po kasi talaga yung pinag-uusapan. Doon po mahirap sa lahat. Sabi ko, kaya kong tanggapin lahat ng nararanasan kong hirap. Pero nung nakita ko yung family ko, umiiyak na lang dahil sa akin na pinagdadasal na yung kaligtasan namin na hindi ko mapuntahan. Sobrang dun po yung sabi ko na, Lord, okay lang kahit nawala na po yung lahat sa amin. Tanggap ko na po yun. Pero yung family ko po, na maapektuhan po dahil sa nangyayari sa amin, yun po yung hindi ko kaya. Kaya sabi ko, tinatanggap ko na po lahat. So dun na po ako nagising na sabi ko, hindi pwedeng ganito na pati sila maapektuhan. So, sinikap ko pong bumangon, sinikap ko ipakita sa kanila na okay na kami. And hindi ko na po pinarating sa kanila kung ano man po yung iba pang hirap na nararanasan namin. Tinago ko na lang sa kanila dahil sabi ko, ako na lang po lahat. Huwag na po sila. Ayun po. And hanggang sa, ang naging way na lang po talaga namin is umalis po kami ng tuluyan dito sa bansa. So, naging OFW po kami for 6 months. Actually, kaya 6 na buwan lang po yan kasi sabi ko parang may hindi tama. Parang hindi ito yung solution para matakasan natin or mawala lahat nung galit nung mga taong naghahabol sa atin para magkaroon talaga tayo ng peace of mind. So, nung namatay po yung lola ko, nawala po kaming nagawa, sabi ko sa kanila, sabi ko, at nag-usap kami ni Mark, kasi si Mark masyado rin pong mapagmahal sa pamilya. Sabi niya, ayokong maramdaman yung naramdaman mo na may namatay sa family, pero wala tayo. Sabi ko, umuwi na lang tayo, parang sabi sa akin ni Mark. Sabi ko, sige, umuwi na lang tayo. So, we thought that the decision for going abroad is the most wise decision na we could have, pero hindi po pala. So, kahit po gumastos na kami, nabawi lang po namin ng kaunti. So, talagang sabi namin, sige, bumalik na lang tayo. And ang hirap din po makagawa ng baby dito. Isa po yun sa ultimate dream namin. Dahil sa Dubai po, talagang partition, tapos sa isang kwarto, ilan po kaming natutulog doon. So, talagang wala pong privacy. So, yun po, umuwi na po kami ni Mark. And sabi po dito, di ba, if things are not going as planned, it is because God has better plans for you. So again, ang ginawa ko po namin is isinuko po namin lahat kay Lord. Sabi namin, Lord, ikaw na po yung bahala sa amin. Dalihin niyo po kami.
dun po sa tao na makakatulong sa amin or sa ano man pong lugar na pwede po kami na wala po kaming takot na mararamdaman. So, nakakalungkot po kasi yung po palang prayer namin, it was 2016 po kasi na nangyari yung napakahirap pong pagsubok sa buhay namin. And nung after we prayed a lot po, hindi ko alam, matagal na palang binibigay sa amin ni Lord yung prayer namin. Kasi I attended the Kerygma conference po noong November 2016. So, eto yung sobrang gulong-gulo po yung buhay pa namin kasi ayan po talaga yung time na marami naghahabol. And we kept on praying na, Lord, please bring us to the community na walang magja-judge sa amin, yung wala kaming katatakutan. And nakita ko na po doon ng IMG kasi even po nung umattend ako from past convention, I'm always saying IMG and sabi ko, ano bang ginagawa dyan sa IMG? Dami laging tao. And my best friend told me na sa mga seminar yan about financial education. So I told myself na hindi ko na kailangan yan kasi ang dami naman na akong ina-attendan. So sabi ko, okay na ako dito. Sabi ko gano'n. And I also saw TRM that time. So sabi ko po, parang ang ganda nung mga tinuturo nila. Pero sabi ko, I neglected that kasi sabi ko hindi to para sa akin. Kasi aalis na naman ako ng bansa. And ito po yung nakakakilabot din kasi as stranger po, added me on Facebook. That was Feb 25, 2017. So nasa na po kami diyan, Dubai. And sabi ko, sino ba tong nag-add sa akin? IMG. Bakit naman ang dami mag-a-add taga IMG pa? Sabi ko gano'n. Sabi ko, di kaya may napirmahan ako na may free ball pen kaya ako minessage. So wag po kayong magalit, mainis dun sa mga taong nagsisin zone lang or ang sagot lang sa inyo is like. Kasi that time, kasi nga ko, sino ba to? So nilike ko lang. So sinendan ko lang siya ng like. Sabi ko sa kanya, ano kayang purpose nito? Bakit gusto akong i-add? And until nung umuwi na nga po kami from Dubai, napafollow ko na po to si Sir Arnel Pablo. So nakikita ko ang ganda ng mga sinishare niya sa Facebook. So minessage ko na po siya. So 'di ba after more than a year, I message him na nasabi ko sa kanya, I want to be part of IMG. Kasi sabi ko parang ang ganda ng community. So yun po talaga yung ang pinakang nagustuhan ko. Hanggang sa actually hindi agad ako nakapag-join nung August kasi po marami pa nga po talaga kaming problema. And kaya ang ginawa ko po, sabi ko, sige po, mag-resign po ako kasi nakikita ko naman na maganda po dyan. So, nung nag-join po ako ng IMG, resign na po ako. So, kahit hindi ko pa po napapakinggan yung fast start, yung business opportunity sa IMG, sabi ko, parang sign na to kasi ilang beses nang pinapakita sa IMG tapos may nag-add pa sa aking IMG. So sabi ko, Lord, eto na po ba yung binibigay niyo sa amin? Eto na po ba yun? So sabi ko, baka nga eto na. Ginawa ko po talagang nag-resign ako and kinausap ko po si Mark. Sabi niya, ano na naman yan? Katunog pa nung DMG. Sabi niya gano'n. Ano na naman yung pinapasok mo? Sabi sa akin ng asawa ko. So I fired my boss po before I joined, and then nung nag-join po ako last year, January 9, kahit po kontra yung asawa ko, mukha lang po siya nakangiti dyan, pero kontrang-kontra po siya na nag-join talaga ako. Until eto na nga po, nung nag-uumpisa na ako, hindi naman po talaga naging madali agad lahat-lahat, right? Lalo na po sa tulad namin na talagang hindi alam kung paano magsisimula. So, I worked as full-time po and ito po yung mga nakuha ko kaagad. Rejections and criticism. So, syempre, napakarami ko pong maririnig actually. Pati family ko, sila pa po agad yung narinigan ko na, ayan ka na naman. Sa halip na mag-work ka na lang, nag-resign ka pa, ang ganda na ng trabaho mo, di ba? So, sabi, paano na kayo niyan? Wala namang maayos na work si Mark po nung time na yon pa. Freelance lang din po siya na agent. So sabi niya, paano kayo niyan? Sinuko mo pa yung trabaho mo, tapos ayan na naman, may pinapasukan na naman kayo. Sasabihin mo maganda, ayan din sinabi mo noon, di ba? So talaga ang hirap pong na mismong sa family hingin mo yung support kasi na-witness nila kung gaano kami nahirapan noon and
naintindihan ko naman sila dahil alam ko, nasasabi nila yon dahil ayaw nilang magkamali ulit kami. Ayan, we had financial difficulties kasi nga po, di ba, wala akong trabaho, wala akong ibang source of income. Tapos si Mark, kung may benta, saka may pera. So talagang dumating po yung time na naghahati na lang po kami ni Mark ng oras para umattend po ng IMG. And dahil nga po nakita ko na yung vision sa IMG, we never fail po na umattend sa meetings, sa partners trainings, and lahat po talaga ng dapat attendan, workshops, trainings, ina-attendan po namin. Dahil sabi ko, imaginein ko na rin sa sarili ko as employee na uma-attend tayo ng trainings, ng lahat. So bakit dito hindi ko gagawin? Kung dito ko nakikita yung makakatulong sa atin. So dumating din po talaga yung time, halos wala na kaming pamasahe. So talagang ang ginagawa po namin, sabi ko kay Mark, umuwi ka na lang ng bago maghapunan para dito kakakain kasi yung pera mo pang lang hanggang pang tanghalian lang. So talaga pong ginagawa po namin ang lahat para yung isa man sa amin po is makapunta po sa IMG. And pati po yung leaders call noon, nung medyo nagkaka-income, sabi ko, umattend ka ha. So aga po kaming pumupunta sa leaders call para po maka-attend siya. So palitan din po kami nung time na yon. And distance po kasi ang layo po namin sa World Center. So from Antipolo, actually hindi naman ganun kalayo, pero yung traffic na aabutin ka ng 3 oras, yung po talaga yung sobrang hirap. And medyo mahal po talaga yung pamasahe kasi FX lang po yung way namin na mabilis na makapunta po sa World Center. And lack of family support, talagang hindi po nila ako pinapansin. And numero uno na po talagang kontrabida sa akin is yung kapatid ko. Pero CEO na rin ngayon, yan si Aisa Tokong. So sabi niya sa akin, lagi na kami nag-aaway, wag mo akong piliting sumali na naman dyan. Siya rin po kasi yung lagi kong kasama sa mga businesses, and siya rin po yung nakasama ko nung na-scam kami. So talagang sobrang negative na po siya. Sabi niya, tigilan mo nga ako ate, ayan ka na naman dadalhin mo na naman kami sa kung ano-ano. So talagang hirap na hirap po akong makuha yung support kasi yung naging kasangga ko sa lahat is hindi na rin po ako sinusuportahan. And of course, lack of spouse support. Talagang si Mark po, andun lang kasi kailangan niya akong samahan. Pero sa totoo lang, etong kapatid ko sa kaasawa ko, nagtandem pa sa sobrang pagiging negative. So sabi nila, naku, sino pang maniniwala sa atin dyan? Naging victim na nga tayo ng scam. Wala nang maniniwala, kaibigan, mag-anak. Sino pa yung pag-share natin? Ang sabi dyan, share with your family, tinalikuran na tayo. So yung mga kamag-anak namin, naubos na po lahat. Kahit ang dami-dami naming angkan. So talagang sabi ko, ang hirap naman pala talaga. Talagang sabi ko, pero hindi, tuloy lang. Sabi kong ganun. Pero sa totoo lang po, the biggest challenge po na nangyari po sa akin while taking the path na gusto ko pong marating sa IMG is me, myself, and I. Bakit po? Kasi nung nasa IMG ako, wala po talaga akong goals. Hindi ko po alam kung paano magsiset ng goal, ano po ba yung dapat kong i-goal. Kasi nga, hindi ko naman po alam kung ano ba yung mangyayari sa akin sa IMG. Ang dami kong doubts. Kasi nga, ang mga tao sa paligid ko, puro negatron, nagdududa na rin ako. Ang iniisip ko, kaya ba talaga namin to? Sino pang pag-share namin? Parang sabi ko, ano ba nga bang mangyayari sa amin? Napakahirap ng ganito na may in-approach pa lang ako, mismong pamilya, ayaw na kaming suportahan. So talagang nagdududa na rin ako. Not mission-driven, kasi nga po, di ba, dahil galing ako sa company na ang gusto ko talaga kumikita agad, I'm not mission-driven that time. So hindi ko iniisip yung mission. Sabi ko, ano ba yung mission na yan? Ang pinakang maganda naman is kumita. So talagang nasa isip ko, kumita lang ng kumita that time. And I'm not focused kasi ang sabi sa akin ni Mark, dito ka na nga lang sa ginagawa kong business. Suportahan mo na lang ako. Hindi yung nandyan ka, wala namang nangyayari sa'yo, puro ka training, puro ka seminar. So pinagagalitan niya na po ako. So sabi ko sa kanya, sige, pagbibigyan kita. So tinutulong-tulungan ko po siya at medyo nawala po yung focus ko. So mas lalong hindi ko kaagad na intindihan kung paano nga ba magiging malalim sa IMG. Wrong duplication.
Ano pong ibig sabihin nito? Dumating po yung time na lagi yung nakaka-attend ng training and nakikilala ko na po lahat ng mga team, ng mga other members sa ibang team. So sabi ko, yung iba naman nagiging SMD 3 years pa, 5 years pa. So sabi ko, baka nga ganun talaga katagal. Baka naman hindi ako dapat nagmamadali. And sabi ko, hindi naman pala to pabilisan. Yun yung po yung nasa isip ko nun. So nagduduplicate ko na po yung hindi po maganda na dapat i-duplicate. So yun yung tiningnan ko. Kumbaga, ginamit kong as excuse yung marami namang matatagal hindi na lang ako magmamadali. Pero again, that was me nung mga panahong bago pa lang ako. And for sure, yung mga bagong nandito, meron po bang new members dito? Kung bago ka po, di ba, yun yung iniisip mo Naku, marami nga iba matatagal pa Saka na lang din ako, di ba? So, meron po bang nakaka-relate, naggaya ko? So, yun yung tiningnan ko and it was a wrong duplication pala. So, sabi nga, di ba, ng mga leaders natin, ang duplication, there is good and bad. So, ano yung i-duplicate mo? So, ang na-duplicate ko po that time is yung mga gustong ma-promote ng matagal na ayaw pa agad makuha yung promotion nila. Yun yung nakita ko. And I have limited network. Yun nga po, dahil wala na ako mapag-share ang kamag-anak, sabi nila, dapat mag-share list ka, mag-love list ka, unahin mo yung family mo. Sabi ko, paano to? Ayaw ng family, yung kamag-anak ko, galit nga sa akin. Ako din yung gusto nilang mag-abono or magbayad ng nawala sa kanila. Sabi ko, friends, naubusan na rin ako ng friends. Sabi ko gano'n. So, sino pa yung i-invite ko dito? And fear of what people will say, sobrang takot ako na kapag kami nilapitan ako na dati ring na-scam or naging victim. Kasi kahit hindi po sila naging victim nung sinalihan namin, sa sobrang famous ko nga po noon is natatakot ako na sabihin nila na ano na naman yan. So talagang takot na takot po ako. Ayoko nang makarinig ng di pa magaganda dahil sobra ng yung sakit. Ayoko nang maranasan uli yung pain. Sobra po talaga kapag ako saktan mo na lang ako physically pero pag pinagsalitaan ako ng masakit noon, talagang sobra po iiyak agad ako. So ganun po ako ka-soft nung bago pa man po ako mag-IMG. And fear of rejection and failure. Sabi ko, iniisip ko na paano ba to? Baka mag-fail na naman ako kasi ang daming rejection. So talagang takot po ako noon na tama ba talaga na nandito ako? Medyo kini-question ko na po yung sarili ko noon. So yun po talaga yung naging biggest challenge and I know for sure, yan din po ang karamihan na nagiging challenge ng lahat. And yun nga po, I have fear of recruiting people. Pero sabi ko nga, paano ako mag-grow kung wala akong re-recruitin? Pero yun nga, takot na takot po ako gamitin ang salitang recruit nung bago pa lang po ako sa IMG. Kasi I felt na, ano ba yan, recruit na naman Ito yung pinanggalingan ko dati na we are recruiting people. Ngayon, ito na naman pala yung gagawin ko, mag-recruit na naman ako. So, iniisip ko po noon, will I quit or stay? Will I go on? Or I'll just give up na lang. So alam ko lahat tayo dumaan po sa punto na parang iniisip natin tutuloy na lang ba or mag-quit na lang. So dumating po ako sa time or sa point na sabi ko balik na lang kaya ako sa work. Sabi ko kay Mark. Sabi ni Mark sa akin, ano ka ba? Bakit ka babalik sa work? Di ba sabi mo yan ang gusto mong gawin? Di ba sabi niya sa akin, saka kung ako yung mag-IMG, sabi ni Mark, hindi pa ako ganun katibay. Pag totokin mo ko, takot na takot nga akong mag-coach pa. So sabi ni Mark, hindi. Ikaw ang dapat dyan sa IMG. Ako na lang ang gagawin ng lahat para magkaroon tayo ng panggastos. Ikaw, mag-focus ka dyan kahit hindi pa tayo kumikita. So alam niyo po yan na talagang sabi ko, wow, eto na yung support ni Mark. Kasi noon, nung medyo nagsisimula pa lang kung sabi niya sa akin, sige na, mag-quit ka na lang dyan. Di ba? So, ganun siya nung una sabi mahirap naman dyan. Pero nung narinig ko sa kanya yon, dun po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Talagang sabi ko, yes, I will continue being in IMG. And yun po, sabi nga dito, challenges can either enrich you or poison you. So you are the one who decides. Marami po sa atin, konting challenge lang, sumusuko na. So yun po yung papatay sa atin. Papatay dun sa pangarap natin. Pero that can also enrich you para maging matibay ka para
harapin pa natin yung mga pagsubok at maabot yung goals natin. So how do we overcome po our challenges? So una po, I overpowered my fears. I let my faith and dream bigger than my fear. So sabi ko, hindi ako magpapatalo sa takot ko. Ang dami ko ng pinagdaanan. Eto pa ba na alam ko ibibigay yung talagang nakita namin na vision. So talagang yung faith ko na lang po kay God na sabi ko, God, dinala niyo po ako dito. So talagang gagawin ko po ang lahat para manalo po dito. And I visualized my goals. I don't focus on where are me today. So I just keep positive po sa vision ko. And sabi nga nila, di ba, vision is everything. Kung lagi mong titingnan yung pupuntahan mo, mararating at mararating natin yun. So yun po yung tiningnan ko. And I emptied my cup. Sa totoo lang po, si Sir Arnel, alam naman po ng karamihan na siya po ay high school graduate. So ayoko pong maramdaman niya na parang iniyayabang ko kung ano po ako dati. So I work po in international companies and even po abroad. Talagang local and abroad is nakapag-work po ako as manager at ibig sabihin po nakapag-handle po talaga ako ng team. So pinakita ko sa kanya, I started with a very humble beginning po na sabi ko sa kanya, Sir, paano po yan? So lahat tinatanong ko and nakikinig po ako sa mga coaches and sa mga leaders. Kailangan nating maging humble, di natin pwedeng dalhin yung mga alam natin noon. And yun din po yung naririnig ko lagi sa mga leaders namin na kung ano ka man sa labas, huwag mong dalhin dito. So ganun po yung pumasok sa isip ko na huwag dalhin po kung ano po yung alam ko na sa labas. So talagang I-emptied my cup. And for me, this is very important para po sa lahat na nagsisimula pa lang. Of course, I run the system. Sabi po ni Sir Arnel lagi, just run the system, mag-3-3 kami. Sabi ko, ano ba yung 3-3 na yan? So talagang ginawa ko, pinasok ko yung asawa ko, pinasok ko po si Romel Tokong, pinasok ko sila Arlene and Raimundo Barkin. So sila po talagang nauna kong 3-3. And sa totoo lang, sabi sa akin ng Barkin family, nakakaawa ka lang, check, kaya umuo kami, nag-member. So inamin po nila sa akin yun, nung nag-share sila, na naawa lang daw sa amin dahil wala nang naniniwala sa amin. So si Romel, na naiintindihan naman ako kung anong pinapasok ko, so siya talagang naging sanggang dikit ko nung umpisa, nung nag-IMG kami. So sabi ni Sir Arnel, 3-3 lang. Sabi ko, paano ba yung 3-3 na yan? Ang hirap ko mausap sa iba. So kahit di ko naintindihan ng system, naisip ko na lang, help your family. So I help my family. Inuna ko sila. So kahit negative yung asawa ko, pinapirma ko lang sa membership form, pumirma ka na lang dyan para do ka partner na kita sa business. Yun po, hanggang sa uma-attend na si Mark na uma-attend, nakasama ko na rin po siya ng tuluyan sa IMG. And yun nga po, nag-3-3 ako and naging marketing director. And connect with our coaches and team. Ito po, sobrang dun ko na-appreciate na talagang connecting with your coach is one of the most important thing na dapat hindi mawawala sa atin. Kasi kung hindi ko po ginawa to, wala naman po ako sa kinaroroonan ko ngayon. Talagang lagi po akong nakikinig sa mga pioneers or Arnel. Kasi lahat po, naniniwala kasi ako, ang leader mo, hindi kayo papahamak niyan. So yun po, nagtiwala ako sa kanya and talagang pag sinabi, hindi Mitch, mag-run ka ng SMD. Nag-run ako kahit nasabi ko, paano ba tong 15-15 na to? Sabi niya, Mitch, may promo, bihira na yan. So sabi ko, sige na nga, itatry ko rin mag-SMD kahit sabi niya 15-15, ang laki, hirap na hirap ako. Pero yun nga po, nakinig ako sa kanya, ginawa ko ang lahat, and kahit ang liit-liit pa lang ng team ko, mini-meeting ko lagi sila, si Romel, kailangan natin itong gawin, sila Tita Arlene, sila Tito Imon, kailangan daw nating mag-3-3 para mag-SMD. So talagang tinulungan ko sila mag-MD, pati si Mark. By default, because na nag-MD sila, may total of 9-9 na ako. So, yung iba po is naging personal ko na po. So, team effort plus my personal effort, by default, I became SMD. So, ayan po, nagkaroon din po ako ng ownership mindset. Ang ibig sabihin po, this is our business. Wala pong iba na magiging dahilan para po mag-grow ang ating business kundi tayo lamang. So, we have to do our best para po makuha natin yung gusto natin na mangyari sa business natin. Meetings and events. So ito po, this is our fuel to desire, our fuel
to our desire para po manalo. So it will inspire and eventually change our life. So kagaya na lang po 'di ba ng sa convention, it really changed our life po kasi diyan po nawala yung pagiging negative ng asawa ko, ng kapatid ko at ng mga kamag-anak po ni Mark, yung working family na ngayon po ay mga GJ at CEO na po. And engage your spouse, family in business. So yung ginawa ko po, yung sobrang negative kong asawa, ang sinasabi ko, hindi partner tayo, in-engage ko po sila sa business. I always tell them that this is our business. So magtulungan po tayo. So hanggang sa nakukuha ko na rin po sila, kaya po kasama ko na rin sila sa business ngayon. And I'm always showing them my result. Ang sinasabi ko, oh, alam nyo ba, marketing director na ako. Madali lang yan, basta gawin lang natin yung system. So I always inspire them of my results. Sabi ko, nakakakuha nga ako ng cold market. So akala ko nun wala na akong pag-asa, pero after ko pong makakuha dun sa warm market ko na mga nagtiwala sa akin, nag-cold market naman po ako. So isa ka ba sa nagsisimula pa lang ba o nahihirapan pa rin hanggang ngayon? So ang advice ko po is just overcome. So sabi ko nga, overpower your fears, visualize your goals, empty your cup, run the system, connect with your coach and team, ownership mindset, meetings and events, and engage your spouse and family in the business. So here are the gear to survive po to the business. So may naging malaking sandata po kami para ma-overcome po namin lahat ng yon, and that is the wealth creation system. Ang ginawa po namin, kagaya din po ng pinaparan sa system, share list. Lahat po talaga yan. Ako po, meron akong listahan ng warm market ko. Nalagay ko po doon, sino ba yung nasa clan ng nanay ko, sino ba yung nasa clan ng tatay ko. Then inisa-isa ko po, sino pa ba dito yung ma-approach ko na hindi ako aawayin. Pero actually, may mga in-approach ako na inaway pa rin ako talaga. Pero sabi ko nga, tuloy lang, bahala na sila kung maniniwala sila o hindi sa akin. So talagang, I have my list for warm market, I have my list for cold market. And talagang hindi po ako nawawalan ng activities. Dalang sabi po nila, kailangan mo lang susugin yung nasa share list mo. So yun, eto na po, meron na po akong nabubook share. Online, offline, nagbo-book sharing po kami. May mga pinapahiram din po akong books and may mga binibisita po kami na sinesharean about IMG. And nagbo-book study po kami offline, online, pre-recorded videos. So talagang lahat po ng klase ng marketing is ginawa po namin. Actually, ang pinakang favorite ko po talaga nung bago pa man mag-pandemic is talagang yung pag-field po. Sobrang saya po nun kasi paras kaming galang mag-asawa and kung saan-saan po kami nakakarating. And follow up. So wala pong saysay yung pag-share natin, yung pag-a-attend natin sa seminars or magkakaroon tayo ng book study kung wala po tayong follow up. So ako po talaga, isa ako sa mga makukulit na mag-follow up and hindi po to the point na mangungulit ka. Ang lagi ko pong sinasabing tip sa team na I wanna share with you as well, follow up by not asking when are they going to join. Follow up by inspiring them more. Kasi ganyan lang din po yung ginawa ko sa kanila na, hello po, I just wanna share na tumataas po yung market ngayon. Dun po siya interested. So kung saan siya interested, I'm inspiring them. Dun po ako nag-uwi na mag-follow up. So I never follow up them na kailan po kayo mag-join kasi isi-zin zone lang po talaga. And then keep on inspiring them lang po talaga. Number 5 is we run the system. So talagang ang ginagawa ko po is lahat po ng runs, lahat ng promo, talagang ako po personally, so it should start within ourselves na mahirap po kasi i-push ang team talaga if tayo po mismo is hindi nire-run yung system or yung mga promo. So ang Trainer Academy, I made sure na talagang makaka-qualify po ako. And yun po, so I'm really thankful na iniisip ko nun, pare-pareho lang Trainer Academy, pero kahit po ganon, attend po ako ng attend kasi napaka-amazing po yung mga natututunan. So kahit na same concept, pero iba-iba yung i-share po ng ating builders. Hanggang sa yun nga po, na-qualify din po ako sa Titan Academy. And workshops, tinapos ko po agad. And yan din po yung sinishare ko sa team na kailangan po is ma-attendan din muna nila.
The financial literacy run, I completed that hanggang sa green pin. And the Giant CEO program, and of course, the monitoring po with promotion guidelines. And ang napaka-important po is the events that we are doing, the daily activities. So offline, online, we are doing the activities. Actually po, nung iniisip ko po, paano ka na kaya yung mga building mentalities namin, like yung fast start mentality, wala na pong office. So, nung nag-lockdown po, nung nagkaroon ng quarantine, what we did is we initiate na po talaga na mag-fast start po sa team. Nagkaroon na din po kami ng, dati, ang tawag po nila Sir Malvin is Nemo. So, kami po nung wala pang Nemo, we're doing that as portal navigation and yung igagay po. Yung po yung title po ng meeting namin pag nagmi-meeting kami. So, ginaya ko rin po yung partners training. So during that time, wala pa pong leaders call at saka TRM partners training. So talagang nagmini partners training po kami sa team namin noon. Pero syempre, we should align to the system. So nung sinabi po ng head coach namin, sila Sir Bench, you should align your team sa system. So tinigil na po namin yon nung nagkaroon na po ulit ng online, ng webinars sa leaders call, sa TRM. So we align po our team na umattend po doon. And of course, duplication. Yung number 6, duplication is the name of the game. Hindi po tayo makakarating sa gusto nating puntahan if hindi po natin tutulungan ang team na ma-duplicate po kung ano ang tama. Kaya nga I said earlier, we should start within ourselves na ipakita sa kanila kung ano yung ginagawa natin para yun din po yung ma-duplicate nila. So ayun po, ito yung naging magic carpet namin, ang wealth creation system. So sabi nga, di ba, just ride the magic carpet or run the system and it will bring you to where you want to be. So yan lang po talaga yung ginawa namin and we're really grateful na dinala po niya talaga kami dun sa gusto po naming puntahan. So what pushes us po to keep us going? Ito lang po talaga because of this question na lagi pong tinatanong sa atin na why did you join IMG? So sa tuwing nangihina po kami, lagi kong iniisip na IMG is our answer to our prayer. So bakit kami susuko? And IMG gives us hope and strength to rise again. So kung ito yung nakita namin noon na pag-asa para makaahon sa kung ano man yung kinasadlakan namin noon, na talagang halos wala na po akong pag-asa, nawawalan na ako ng pag-asa na mababalik pa ba namin yung dati naming buhay, makukuha pa ba namin yung dati naming pinaghirapan. So dito po namin sa IMG nakita lahat ng sagot po sa dinadasal namin noon. And what keep us pushes naman po para ituloy-tuloy pong lumaban. And that is because of our big whys. So dito po talaga ang isa sa pinakang big why ko po, number 1, is to gain freedom po or to achieve the freedom na gusto po namin makuha. Kasi ang freedom po na ito, hindi lang financial freedom, hindi lang time freedom, kundi pati freedom na rin po sa mga taong nagagalit sa amin, yung hindi na po ma-deprive yung paglabas-labas po namin na hindi na po kailangan magtatago or magdi-disguise, yung freedom po na makapunta pa sa ibang lugar na may galit sa amin, yung freedom na mahaharap po namin sila nang hindi po sila galit kasi I will let them know the big news or the big opportunity po na meron din po dito sa IMG. Pero sa ngayon, we have to keep on fighting para dumating po yung time na malakas na po yung loob namin at naipakita sa kanila na there is another opportunity na gusto ko pong makita rin nila na nagpabago po sa buhay namin. And of course, if we already have financial, time, and freedom dun sa mga sinabi ko, for sure, we can provide na the life that we want for our family, the life that we want to have for our own family, yung inaasam-asam namin na magka-baby soon, and nakikita namin na alam ko malapit nang mangyari. And of course, eto po, hindi na lang yung baby namin para sa aming mga para sa amin ni Mark, kundi syempre yung mga babies namin na nakakasama namin sa team, sila rin na rin po talaga na nagkaroon na po kami ng urge po sarili namin na talagang dapat lumaban tayo dahil may mga tao na pong nagtitiwala sa amin at ang gusto namin is marating din po nila kung ano yung narating na rin namin dito sa IMG at pupuntahan pa namin. So gusto namin talaga is makasama silang lahat. So IMG po transformed our lives. So from zero to CEO.
Actually, sabi nga nila pag zero, wala kay. Pero sa totoo lang kami nung time na yan is negative pa. So, dapat from negative ka, so baka ang isipin is negative mindset. So, I just say it na from zero to CEO. So, ang laki po talaga ng transform po sa buhay po namin because of IMG. So, here are the achievements po na nakuha namin dahil po sa lahat po ng mga ginawa po naming efforts and ginawa po namin sa system. Una po, so of course, after a month nung nag-join ako last year, na-promote po ako as marketing director. So nung May, after 3 months, na-promote po ako as SMD. And ano po, nung recently, July, na-promote po ako, nakuha ko po or na-recognize na ako as Green Jacket. And nakuha ko na rin po yung aming EMD promotion and sa the same month. Naging Green Jacket na rin po yung aking asawa at nakuha din po namin ng CEO after few months din po mula nung naging Green Jacket kami. Sinakyan lang namin yung aming magic carpet. So noon pa man po may magic carpet na talaga. And dito po kami dinala kasi ito po talaga yung gusto naming puntahan. And we are thankful kasi sumunod po kami sa mga leaders natin na sakyan mo lang yung system, gawin mo lang system, then eventually the system will bring you to the place that you want to be, na gusto mo talagang puntahan. Okay? So our greatest achievement po is not the achievement po na ipinakita ko kanina. So our greatest achievement po is to see our team succeed and grow. Parang alam niyo po yung pagka magulang ganito pala, although hindi ko parang naranasan na maging magulang, pero dito sa IMG, nangyari po talaga na talagang naging magulang po ako sa team namin. And ang isang magulang pala talaga is kapag nakikita mo na nag-grow yung team mo, iba yung saya eh. So sabi ko, ganito pa yung feeling ng parents ko kapag nakikita nila na nag-grow ka. At doble naman yung sakit kapag nakikita mong nahihirapan sila. So nung time po na talagang nahihirapan po yung team ko, sobrang ang sakit-sakit po sa pakiramdam, yung tipong si Romel at saka si Aiza napakwit na, yung working family na iba na yung focus, na hindi na ako masyadong kinakausap. So ang sakit po, doble yung sakit dun sa nararanasan kong pain, sa rejections, nararanasan kong pain sa sarili kong failure, iba po pala talaga yung sakit. So nung nakita ko po na eto, na ang ginawa ko lang is I help them. Ito po, lagi kong natandaan tong sinabi ni Sir Arnel sa isang meeting na if we help others to get where they want to go, I will get to where I want to go. So, lahat po by default, pag tinulungan talaga natin ang team natin, mapupuntahan talaga natin kung ano yung gusto nating puntahan. So, I'm very grateful na eto na po yung napuntahan din nila nung nakasama po namin sila sa mission. So, 4 po yung naging Green Jacket sa amin during pandemic. And dito rin po na-duplicate agad kami nila Romel at saka ni Aiza dahil after nilang mag-EMD is naging CEO din po sila. And kasi dati po magkasama kami sa bahay and talagang we are pushing each other na makuha po talaga yung goal namin. And during pandemic, we promoted po na 4 na direct SMEs, 6 na SMD2, and 3 SMD3. So that's from July to September po. And we are praying po na madagdagan pa po ito more, madoble po yung count hanggang sa makuha din po namin yung goal na na si Mark po is makasama na rin sa London kasi ako pa lang po yung qualify. And pati na rin po si Aiza kasi si Romel pa lang din po. So hindi po namin sila iiwanan. So we will be creating magpo-produce pa po kami ng more SMDs. So dodoblehin po namin dahil noon po, 4 lang po ang aking SMD nung last year. Pero ngayon sabi ko, hindi lang siya na triple, sobra-sobra po. So sabi ko, if we were able to make it nung during pandemic, magagawa din natin ulit next year. So we are focusing right now na madoble po yung numbers namin ngayong taon sa susunod pong taon. And ano po ba yung naging ingredients namin to win? So tayo naman po, 'di ba? Iba-iba naman po yung ginagamit natin parang sa pagluluto po, 'di ba? Yung system, ayun na po yung pinakang main ingredients. Pero ano-ano pa ba yung mga sarili nating inilalagay kapag tayo nagluluto? Tama? So ito po naman yung ibang naging ingredients namin to win. So sa pagbi-build po ng why, talagang ito po pinanghahawakan namin ng sobra dahil ayaw po naming mawala sa focus, ayaw po naming mawala yung pangarap namin. So talagang we focus on our big why.
And yung support po ng asawa ng ninyo sa inyong mga mag-asawa, yung may mga asawa na po dito. So, kami po talaga ni Mark, kung mapapansin nyo, pinili ko tong picture na to na kung saan magkapalitan po kami. So, literal po, si Mark talaga, nung time na talagang nag-run kami, actually until now, si Mark po yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Kasi sabi ni Mark, hindi naman ako taking tao eh. Turuan mo na lang ako, pero baka magkamali pa daw siya. Pero lagi ko naman siyang binibuild na, hindi, kaya mo rin yan. Pero sabi nga niya, hindi, ikaw na muna ngayon. May gusto ko ikaw makapag-monitor, balitaan mo na lang ako. So yun sabi ni Mark. So talagang si Mark, siya yung naglalaba, naghuhugas ng pinggan, nagluluto. And ako po talaga nakaharap sa monitoring, sa pagmo-motivate ng team, sa mga webinars. So talagang ginawa ko po lahat yun. And then tulong naman po kami sa pagre-recruit. So talagang andun po yung suporta namin sa bawat isa. And ginawa din po namin during pandemic, talagang nag-shifting po kami. Si Mark is gigising po yan ng hating gabi hanggang madaling araw. Siya po yung magre-recruit, then ako naman po yung tutulog. So ginawa talaga namin na i-maximize yung time na nasa quarantine period kami para madami po kaming magawa. How we overcome our challenges po ba during the pandemic, since pandemic naman po talaga is the most difficult or most challenging time para sa lahat. So ang ginawa po talaga namin during that time is talagang nag-initiate po kami na gawin po yung mga hindi pa po nagagawa po ng iba. Like talagang nag-step up po kami, nag-aral agad kami paano yung Zoom. Araw-araw talagang nagwe-webinar kami para lahat ng team is maka-attend, and lagi po kami nagmi-meeting, and lahat nga po, di ba, sabi ko nga, nag-experiment kami kung paano bang gagawin kapag during the meeting, may bishop meeting, may SMD meeting, may goal setting. So talagang iba-iba po yung ginawa namin para maabot po namin yung goals namin kahit po pandemic. And talagang kailangan din po talaga nating maging innovative. So we tried lahat po. So even pandemic po, nung medyo pwede na makalabas, nag-field na po ulit kami. Hindi po nawawala pa rin yung alignment na pinapakausap din po namin talaga yung aming team sa aming coach. So yung top routing po is andun din palagi. We also, of course, attend the convention. So every convention, minomonitor po namin yung mga attendees namin. So nakakatuwa lang po dahil every convention is we never fail po na madoble, and natitriple pa po habang tumatagal. So talagang yun po yung ginawa naming monitor. Dahil sabi nila, kung marami kang napapattern sa convention, marami kang pwedeng maging builders. And of course, wag mawala yung meeting mentality. So ako po talaga sa sobrang yung mentality natin to attend leaders call, I never give up po. Whenever na nalalaglag po ako kasi medyo hindi maganda connection namin dito sa nilipatan namin, I just try to go back to leaders call, and minsan kapag Sabado na nawawala sa isip ko na ano na pala, leaders call na pala, yung pala Saturday nga pala. So alam niyo, pagka nasa sistema mo na, ginagawa mo na lagi, na parang may sarili ka ng alarm clock na alam mo na kailangan mong umattend sa meeting. Hindi lang yung attend na tayo ng meeting dahil may favorite tayong speaker, so or gusto natin yung speaker. So talagang dapat lagi po tayong nasa meeting. Kasi you'll never know kung ano ba yung magagawa sa'yo ng meeting na yon, na kahit pa sabihin mo na narinig mo na yan, inspiration naman yan, pero that inspiration can push you to do more. And of course, listen to our coaches. So ako po talaga is, hindi po ako tumitigil hanggang ngayon, kahit po CEO na kami, lagi ko pa rin pong hinihingi yung opinion nila Miss Jill at saka ni Sir Arnel. So I'm always connecting with them. And of course, yung kung ano man po yung itinuturo nila sa amin is ipinapasa din ko po sa team namin. So talagang totoo po siguro na kung ano yung bunga, dapat yun, kung ano yung puno, dapat yun din ang maging bunga. And ang gusto ko po, kung ano man din po yung maging bunga ng mga anak ko sa IMG is yun din po yung maging resulta nila kung ano po ako. So talagang ginagawa ko po ang lahat ay ipakita din sa kanila kung ano po ba yung dapat nilang mag-duplicate. So ang title po actually ng aking IMG journey is My Fortunate Misfortune. Kasi po, di ba, we overcome our great misfortunes to gain the greater fortunes. So maaaring ikaw, wala kang masyadong pinagdaan ng hirap, pero tapos sinasabi mo, dito ka pa nagkakaroon ng difficulties nung pumasok ka sa IMG. Promise po,
there are greater opportunities, and of course, magigain mo lahat